So, sinabi rin ng Supreme Court, ang pangalawang dahilan nila na nilabag po ang karapatan ni Sara Duterte, kagaya ng karapatan ng ibang tao rin, kahit sino, na pinapasagot niyo muna yung tao sa reklamong impeachment. Kahit pa na pinirmahan na ito ng one-third na congressmen. Sinabi ng Supreme Court, dapat binigyan nyo ng kopya si Sara, kasama ang mga ebidensya, at pagbigyan siya ng pagkakataon na sumagot. Sabi ng Supreme Court, dahil hindi ino nasunod ang due process o pagkakataon na binigay para sumagot, ay dineklara naman nila null and void. Hindi lang na bawal, kundi null and void. Ibig sabihin, from the start, invalid na. Yan ibig sabihin ng null and void. Pero obligasyon nating lahat na bago mo tanggalan ng karapatan ang kahit sino mang tao, mapagobyerno man na tao o hindi, mapa-opisyal man o empleyado o hindi, o pribado, kailangan po pasagutin muna. Kasi nakalagay po yun, pinakaunang pangtaong karapatan o karapatang pantao o di kay human rights, nakalagay dyan sa Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law.